magkakaroon ng equal fate ayon po sa balita patungkol po sa sanipuwersa ng Amerika at ng Israel na bibigyan daan ang mga Hudyo para sa pananampalataya nila na kung saan pwedeng itayo ang Third Temple. Napaka-imposible kasi nandito pa yung Dome of the Rock. Pero dahil bibigyan nga ng daan ang mga Israelites o ang mga Hudyo na magkaroon po ng center ng pananampalataya dito, mabibigyan daan po ang pagtatayo o rebuilding ng Third Temple. Ano ibig sabihin nito bilang isang Kristiyano? Sa mga ngayon palang napakinggan po yan po ay sangkap sa propesiya bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Kasi merong malawakang mangyayari po na pagsamba sa isang tao. Ito yung Antikristo. Kaya hindi natin sinusuportahan yung mga bagay na pagre-rebuild ng Third Temple. Yes, we are excited dahil darating na ang Panginoong Jesucristo once na ma-rebuild dyan. Dahil hindi tinatanghal ng Biblia ang Third Temple bilang sentro ng tagumpay ng mga mananampalatayang Kristiyano, kundi bilang lugar kung saan magaganap ang isang malaking panlilinlang. Matthew 24:15. Kaya nga, kapag nakita nyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na sinasabi ng propeta Daniel, ayon sa Thessalonian, ang propesiya ay gagamitin ng Antikristo ang templo upang itaas ang kanyang sarili, lalabanan niya ang Diyos, lilinlangin ng maraming tao, pati na mga pinabanal ng Panginoon. Dahil ang pagtatayuan ng Third Temple ay pinakasensitibong lugar sa buong mundo. Dahil ang usaping Third Temple ay hindi lamang relihiyon, kundi may malalim ding implikasyon sa politika, pandaigdigang kapayapaan na hindi totoo dahil hindi simpleng proyekto ito ng pananampalataya kundi bahagi ng mas malawak pang mangyayari na ipinapakita ng propesiya. In my own opinion, huwag tayong mamangha kung ito ay magaganap na itatayo sa ating panahon. Mangyayari po talaga yan, lalo at sinabi ng mga Bible prophecy. Pero ang tandaan po natin na nineglect natin yung duty natin na i-share yung gospel. Lagi na lang tayong marveled sa mga prophecies pero walang transformation kasi hindi natin na ipapangaral yung salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng spiritual sleep. I-remind ko lang kayo mga Christian, ng ating tungkulin, number 1, ay hindi bantayan ng bawat bato o semento na maitatayo sa Third Temple, kundi maipaahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Alam ko pong naunawaan nyo yung sinasabi ko. Ito ang dapat nating suportahan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, namamangha tayo kasi totoo yung Bible prophecy. Pero minsan dinadivert ng kaaway yung ating mga focus para hindi natin magampanan yung ating tungkulin. Dahil sabi ng Matthew 24:42, magbantay tayo dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi nalalaman.